Hi guys! Good day, everyone. We are here today to conduct our interview with our small business owner, Ma'am Mayagina Emilia, and we are here to ask our questions for today. Okay. So today we're going to interview Ma'am Maria Gina Emilia about the various factors affecting business environment. So let's start. Question number 1. What is the name of your store? Leo Gina Sari-Sari Store. So let's proceed to question number 2. Who is the owner of this business? My husband, Leo. Okay, so let's also proceed to question number 3. Why did you decide to start your own business? Bisaya. Sa Sinugdanan, bagong transfer from Mindanao. So walay laing source of income kundi aron sa pag-alalay sa panggastos sa mga nangiskwela na nga mga dagkong mga anak kay naana sila sa college nga mga tulo sila kabuok naana sila sa college yun nga kinahanglan need na gyud og alalay so nag-start ko sa gamay kayong business 5 kabuk putahe aron lang jud makadugang og income namo pampliti-pliti for the purpose og mga pagkaon nga ginagmay nga kuan at least mao na siya nagsugod lang gud mi sa ginagmay kaayo nga negosyo. Thank you. So let's move to question number 4. What advice would you give to someone just starting their own business? Siguro ang i-advise ko lang diya sa business is daghan man gyud nato maagihan. Number 1 unsaon nato pagkapital, number 2 unsaon nato paglahutay og number 3 unsaon nato nga ma-sustain jud siya nga og dugay-dugay kay number 1 is ang goal jud nimo kung naagyo kay goal nga kinahanglan jud siya makatabang sa panginabuhi so mao na siya nga imog yung paningkamutan nga bisan tud luyo sa mga naagian sa kalisod unsaon nimo pag asa ka magkuha sa ikapital, asa ka sa kakapoy, makalohotay baka, nya sa kuan siguro ka ng mga problema nga maabot sa pamilya, labi na sa mga problema financially or sa panglawas, sa mga sakit makintahay nga na. So giunsa nimo kaitsog paghatag og kusog sa imong kaugalingon nga makalahotay gud ka sa tanang imong maagihan sa problema. So, number 5 question, ma'am. How do you deal with fear and doubt, ma'am? Daghan jud ko mga fear nga na tagamtaman ani naagian. Number 1 is ang gikadlukan nako nga dunay makigkompetensya. Gamay negosyo na ay makompetensya what is Pinoy. Nya number 2 is kanang pag sa atubang sa mga sitwasyon nga or pag-adjust sa mga sitwasyon nga panahon sa kalisod usahay ups and down ng mga sitwasyon mao na yung mga fear na ako gyud no niya ang number 1 gyud nga nakahatag sa akong strength mo ang prayer akong pagtuos Ginoo so ningsalig ko nga diya sa akong pagtuon ning kuan tagaan ko niya kalig-on kay kaning business kadi man jud ni ako pangalan pero murag ako jud ang ning hatag og paglahutay so daghan kong mga kuan number 1 mao na gid na ako nga ang pagsalig sa Ginoo ang pag-ampo Number 6, ma'am. As an owner, what is the role of the business in the environment, ma'am? sa nakita nako kani nga business is pangkabos ni siya dili ingon nga pang naay medyo naay kaya
mostly gid ani ang mga customer dako diri is pangkabos. So nakahatag siya og tabang sa mga panahon nga nagkinahanglan siguro sila og ubos-ubos nga presyo o nagkinahanglan sila nga sa budget nila sa ilang pangwarta sa ilang pamilya. Nakatabang ni kay tungod kay ang mga dili man tanto mi naghatag og taas nga presyo tungod kay buhi-buhi lang. Makaginansya lang mi o ginagmay dili ingon nga dinag ko. So kana siguro tabang ginang dako sa komunidad. As we go to the question number 7, how external factors will affect your businesses? Examples of these factors would be, I would give some examples. One of them would be competitors. How would you deal with those factors, ma'am? Sa mga competitors, nakaagi man jud ko na makigkompetin siya dire. So nahitabo nga bisan tud sa ning ubos-ubos ang halin, lahotay lang gyud. Lahotay lang gyud kanang og naningkamot lang jud ka nga kung unsa ang iyang sa imong part katbang. So tumbasan gyud nimo nga kinahanglan nga maningkamot jud ka nga mas nindot pa jud imo og mas kung sa putahe pa mas lami pa jud ang imo. Sige na ha nya sa paman. We'll give another example as to government policies. As example would be price changes, inflation, especially during the COVID. What did you do to overcome those challenges, ma'am? Sa pagkupanon sa COVID, totally murag nahulog na gyud back to zero gyud mi kay tanan wa may trabaho so pila taas-taas pod nga panahon. So nahulog siguro nga another nagloan na sad ko for kuan kay wa may kita jud ato nga time. Murag tasas gyud siya more than 1 year. Unya naamang gihapon mi luto-luto man gihapon mi pero dili ka dine in. Doon na gyud akong kalainan. So kaniadto muhalin mig 20,000 ning ubos og 3,000 so dako kay nga adjust no. Gisustain lang gihapon to nga at least dili mawala ang business. So after nga kuan COVID na hinay at lahutaya lang gyud gyapon hangtod nga naanam-anam na pod siya balik. That would be end. Thank you. We go on to the last question, which is, why are the changes of external environmental factors important? Importante siya kay kung dunay mga kabaguhan kay di na to ingon mag-stagnant siya ang dagan kay doon namang gipagbago labi na kay nagka-modelo o nagka-modern or nagka-high-tech ang dagan. So siguro maningkamot pod nga makisabay aron nga magpabilin ang negosyo usabon ang daang pamaagi aron makisabay sa mga bag-ong pamaagi. And this would end our interview for today. We thank Ma'am Maria Gina Emilia for her cooperation and for giving us her time for our interview. And that would be all. Thank you.